Magkahawak kamay pa kaming bumaba ni Lysander sa hagdan. Kakagising lang namin at tanghali na pero wala nang umabala sa amin. Pinuyat niya kasi ako kagabi kaya tinanghali na kami ng gising. Napatigil ako sa pagbaba ng hagdan at ganun din si Lysander dahil nakita ko ang matalim na tingin ni Dad mula sa baba. Hi Dad! Kinakabahang bati ko sa kanya. Bakit ngayon na kayo gumising? Tirik na ang araw. Wala kayo sa syudad kaya hindi kayo pwedeng gumising ng tanghali na. Litanya ni Daddy. At halata namang para kay Lysander ang sermon niya kasi pag kami nga ni Lara nandito, hindi naman ganito si Daddy kasungit kapag tanghali na kami nagigising. I'm sorry po sir. Masakit po kasi ang ulo ko dahil sa nangyari kagabi. Wika ni Lysander. Inisimiran siya ni Daddy at bumaling ulit ang tingin sa akin. Kumain na kayo ng tanghalian at patulungan mo yung fiancé mo sa pag-harvest ng mga mangga. Utos ni Dad na ikinagulat ko. Pero Dad, hinila ni Lysander ang kamay ko kaya naputol yung pagsasalita ko. It's okay baby. Matagal na rin mula nang mag-workout ako. Baka manikas na yung mga muscles ko kaya kailangan ko ng exercise. Nakangiting sabi niya sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Matagal ka dyan. Kagabi nga kung makapag-push up ka sa ibabaw ko, hindi man lang napapagod. Naku, bahala siya kay Daddy. Hanggang kailan naman kaya niya balak na subukin si Lysander para matanggap niya ito? Pagdating namin sa kusina ay naabutan pa namin si Mommy kaya kaagad akong lumapit sa kanya at kinis ko siya sa pisngi. Good afternoon, Mommy. Bati ko sa kanya. Good afternoon, Ma'am. Sabi naman ni Lysander. Tipid na umiti si Mommy sa amin. Kumain na kayo. Sasama sa pag-harvest ng mangga si Daddy mo at isasama niya si Lysander. Ipinaghila ako ng upuan ni Lysander. Oo nga po, Mami. Nasabi na sa amin ni Daddy. Pwede po ba akong sumama? Oo naman. Basta kailangan trabaho ang atupagin niyo doon, ha? Paalala ni Mami bago siya umalis. Okay lang ba talaga sa'yo? Baling ko kay Lysander. Baka nga hindi pa nito naranasan na magbuhat ng mabibigat. Tapos ipapasama pa ni Dad sa manggahan. Hindi. Pero kailangan ko magpa-pogi point sa daddy mo para hindi na siya maging masungot sa akin. Nakangiting sagot niya. Ikinuha niya ako ng kanin at ulam na nilagang baka. May prito pang tilapia at may sausawan na toyo, sibuyas at sili. Basta kapag hindi mo kaya, sabi mo kay Daddy ha. Hindi ka sanay magbuhat kaya baka sumakit ang likod mo. Paalala ko sa kanya. Kung yun ang gusto niya para makuha ang loob ni Daddy, bahala siya. Basta pinaalalahanan ko na siya. Anong hindi? Binuhat pa nga lang kita kagabi, di ba? Isinandal pa kita sa wall. Mabilis ko na isubo sa kanya isang malaking hiwa ng baka. Ang ingay mo! Gusto mo ba talagang mapalayas tayo dito? Madiin pero mahina sabi ko sa kanya. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Naalala ko pa rin kung paano niya ako inangkin kagabi ng paulit-ulit hanggang sa pareho kaming napagod. Pagkatapos ng masaganang tanghalian ay tinawag na niya si Lysander. May 3 kabayo na nakatali sa puno malapit sa bahay namin. Kaya yun ang ginamit namin patungo sa manggahan. Nakasuot ako ng t-shirt na itim at pants na maraming style na hiwa. May suot din akong salakot para hindi tamaan ng araw ang mukha ko. Si Lysander naman ay naka-gray na t-shirt at medyo maluwag ito sa kanya. Nakapants din siya na kupas. Hiram lang kay Daddy. Dahil puro kasi magagara ang kanyang mga damit. Sayang lang kapag namantsahan ng dagta. Kahit hindi gaanong maayos ang kanyang damit at hindi naman nabawasan ng kakisigan niya. Kahit yata basahan ang isuot niya ay aangat pa rin ang gwapo niyang mukha. Iisipin ko pa lang na magkaanak kami siguradong parang may lahi na itong foreigner. Dahil bukod sa maganda ako, mestizo pa si Lysander. Maganda ang dugo at siguradong magiging kamukha namin ang magiging anak namin sa hinaharap.
Pagdating namin sa manggahan, ay naroon na rin ang mga tauhan sa asyenda. Sobrang dami na nakolekta nilang mga mangga dahil kanina pa pala silang madaling araw nag-harvest. Kaya ang gagawin na lamang ay ilalagay sa basket or sako para dalhin sa palengke. Magandang tanghali. Nais ko lang ipakilala sa inyo si Lysander. Fiancé siya ni Kendra kaya dinala ko siya dito para makatulong natin sa paghahakot. Announce ni Daddy sa mga tauhan niyan lagpas ng 30. Karamihan sa kanila ay naririto na nang bilhin ni Daddy ang farm kaya gamay na nilang pasikot-sikot dito. Magandang tanghali po, senyorita, senyorito. Halos sabay nilang bati sa amin. Ngiti lang ang naging tugon ko sa kanila dahil hindi naman talaga ako close sa kanila. Pero kilala ko naman sila kahit paano. Nag-umpisa na silang mabilis na trabaho. Bihasa na nilang inilalagay ang nakolek na mangga at inilalagay sa basket. Ginaya ni Lysander ang ginagawa nila. Kaya lumapit ako sa kanya at kumuha din ako ng basket upang punuin ng mangga. Sariwa pa ang dagta nito at malagkit din sa kamay. Pero may gloves namang koto ng iba, kami lang ang wala. Kanang tumulong, baka mapagod ka lang. Wika ni Lysander sa akin at hinablot ang basket na hawak ko. Tutulong ako, Lysander. Nakasimangot asad ko sa kanya. Napatingin siya kay Daddy na mabilis ding naglalagay ng mangga sa basket. Ako na lang, kaya ko naman to. Basta tumayo ka lang sa tabi ko, okay? Napilitan akong sundin ang gusto niya. Inabot din siguro ng 1 oras bago sila matapos. Muntik na nga ako makatulog sa putol na kahoy na ginawang upuan ko sa kakaintay. Nang makita ko siya, ay puro na siya pawis. Halatang halata sa kanyang basang damit. Pero napakagwapo pa rin. Tumayo ako at inabutan ko siya ng tubig na malamig galing sa cooler. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Napahawak siya sa balakang niya at napangiwi. Pero nang dumaan si Daddy, ay mabilis siyang umayos ng pagkakatayo na parang hindi napagod at naghahamon pa ng trabaho. Oo naman, ako pa. Saka madali lang pala, hindi nga ako napagod eh. Wika niya na ikinakunot na noo ko. Hindi napagod pero kung makangiwi ay wagas. Naku, kapag sumakit ang katawan nito, kakausapin ko talaga si Daddy. Napanganga ako nang mapatitig ako kay Lysander habang umiinom ng bottled water. Bigla ako nauhaw habang pinagmamasdan ko ang pagtaas baba ng Adam's apple niya. At hindi man lang siya nag-amoy pawis. Kahit siguro pawis niya ay mabango pa rin. Kendra! Napabalik ako sa katinuan nang marinig ko ang malakas na tawag ni Daddy. Kaya nagmadali akong lumapit sa kanya. Kung makatiti ka sa leg ng fiancé mo, parang kulang na lang, sakmalin mo ah. Litanya ni Daddy pero kami lang ang nakakarinig. Daddy naman eh. Nakangusong saway ko sa kanya. Hindi kasi ako nag-iingat. Baka isipin ni Daddy, patay na ako kay Lysander. Darating si Lara at Mateo mamaya, kaya huwag ka nang sumama sa bayan. Tulungan mong mami mo na maghanda dahil gusto niyang paghanda ng pagdating ng dalawa. Wika ni Daddy sa akin, tumango ako sa kanya. Naintindihan ko po pero ibabalik niyo ng buo si Lysander ha? Paalala ko sa kanya na ikinakunot na noo niya. Pasasamahin ko lang siya, wala akong gagawing masama. Nanlalaki ang mata na sabi niya sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti dahil alam kong nainis siya sa sinabi ko. Joke lang yun, Daddy. Alam ko naman na iuuwi mo si Lysander sa akin ng buhay. Nakangiting sabi ko sa kanya, sabay kapit ko sa kanyang braso upang maglambing. Pag-isipan ko. Nakangising sabi niya sabay talikod sa akin. Ano daw? Pag-isipan niya? Kaagad ko siyang hinabol. Daddy naman eh! Angil ko sa kanya, narinig ko pa ang impit na tawa niya. Hapon na nang dumating sila Daddy at Lysander. Halata ko sa kanyang napagod talaga siya sa pagde-deliver ng mga prutas at gulay sa bagsakan nito. Kaagad ko siyang sinalubong ng yakap at halik sa labi. Napalingon ako kay Daddy at nakalimutan kong batiin din siya kaya lumapit ako sa kanya. Hinalikan ko siya sa pisngi.
Siya namang paglabas ni Mommy sa kusina. Wala pa sila? Tanong ni Daddy kay Mommy nang batiin siya nito. Si Mateo dumating na, nasa kwarto niya, pero si Lara malapit na raw siya. Si Mommy ang sumagot. Nagpaalam kaming aakyat muna para makaligo at makapagpalit ng damit si Lysander. Napagod ka ba? Tanong ko sa kanya na makapasok na kami sa guest room. Hindi. Medyo masama lang pakiramdam ko. Nagulat ako sa sinabi niya kaagad kung sinalatang noo niya, pero hindi naman siya mainit. Wala ka naman lagnat, bakit masama ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Hinubad niya ang t-shirt niya at hinila ako sa kandungan niya. Masama ang pakiramdam ko kapag hindi ka nakikita. Seryosong sabi niya sa akin. Hindi ko mapigilan ng lumaki ang ngiti dahil sa sinabi niya. Kapag humihirit na siya talagang mabilis niya ako nakukuha. Medyo marupok na talaga ako. Pinaikot ko ang braso ko sa leeg niya at kinintalan ko siya ng magaan na halik sa labi. Di ka na ano? What? I'm not using drugs. Depensa niya na ikinatawa ko. I'm not saying na adik ka sa drugs. Because I know, sa akin ka lang na adik. Nakangising sabi ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo habang buhat ako at inhiga niya ako sa kama. Lysander, maaga pa. Pigil ko sa kanya, nandaganan niya ako. Ibang klase din itong lalaking ito. Pati yata pawis, yayamanin din. Ikaw kasi, inaakit mo na naman ako. Kagatlabi niyang sabi sa akin, sabay titig sa mukha ko, pababa sa labi ko. Kakaligo ko lang at nakabistida lang ang suot ko. Naglagay ako ng makapal na pulang lipstick dahil gusto ko maganda ako mamaya kapag nag-family picture na kami. Makapal na naman ang natural kong kilay kaya hindi na kailangan. Tamang pulbos at lipstick lang siguradong hindi na siya titingin pa sa iba. Subukan lang talaga niya. Hindi kita inaakit, talagang nakakaakit lang ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sunod-sunod na katok sa pinto nagpabangon sa akin. Sinanyasan ko siyang dumiretso na sa banyo upang maligo dahil baka si Lara na yung dumating para makakain na rin kami. Nakangusong sumunod naman siya sa akin. Pagbukas ko ng pinto, ay mukha agad ng aking kapatid ang bumungad sa akin. Totoo nga, magpapakasal ka na? Nasaan siya? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hinila ko siya palabas at isinara ko ang pinto. Bumaba kami sa kwarto ko para makapag-usap kami ng maayos. Kakarating mo lang, umakyat ka na agad para makita ang fiancé ko. Natatawa kong sabi sa kanya, pero hindi pa rin niya akong hiningitian. Saan mo pa kasi napulot ang fiancé mo? Halos 2 buwan ka pa lang na umalis dito ah. Nagtatakang sabi niya sa akin. Umupo siya sa sofa at ako naman sa gilid ng kama. Sisi, don't worry. Hindi naman ako basta pumupulot na lang ng gwapo dyan sa tabi-tabi no. Siyempre, kailangang pasok siya sa standard ko. Kailangan matangkad, gwapo, mabango, mayaman, at higit sa lahat, yung tititigan ka pa lang niya, manginginig na ang tuhod mo. Ano? Ako'y wag mo ang pinaglololo ko. Walang ganon ah. Angil niya sa akin. Bakit si Sandro, hindi ganon? Kaya mo nga siya nagustuhan dahil parehas tayo ng taste, di ba? Actually, crush ko din yun nung nanligaw siya sa'yo. Sayang lang at binasted mo. Nangaasar ang sabi ko sa kanya. Inirapan niya ako at pinag-cross ang kanyang kamay. Nakamove on na ako kay Sandro. At isa pa, sa tagal mo nawala, marami na rin na nangyari, lalo na sa mga misyon na hinawakan namin. Si Ria nga, baka malapit ang ikasal kay Pres Alexander. Bika niya sa akin na ikinakunot na noo ko. Talaga? Kapangalan pa ng presidente natin? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Hindi lang kapangalan si presidente mismo. Napatayo ako sa kama nang sabihin niya yon. What?
How? Paano nangyari yun? Akala ko pa naman, boyish ang kaibigan natin na yun. Manghang bulalas ko na ikinatawa ni Lara. Exotic ang beauty ni Ria kaya pati matanda na humaling sa kanya. Natatawang sabi niya sa akin, iba talagang magbiro ang tadhana. Ibig sabihin, exotic din ang beauty ko dahil malaki ang tanda sa akin ni Lysander? Lysander? Yun ba ang pangalan niya? Tanong niya sa akin na ikinatango ko. Oo, Lysander Larson. Isang mayamang bachelor ang nabingwit ang alindog ko. At hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Natigilan siya at naging seryoso ang kanyang mukha nang sabihin ko yon. Siguro ay inaantay niya kung ano pa ang sasabihin ko tungkol kay Lysander. Naalala mo yun sa auction? Yung lalaking bumili sa akin ng milyones? Ang lalaking binigyan mo ng string bikini mo? Putol niya sa akin. Mabuti naman naalala pa niya. Tumpak! Siya ang lalaking yun. Nagkita kami months ago dahil iniligtas niya ako. Simula noon, hindi na niya ako pinakawalan. Noong una, ayoko manatili sa palasyo niya. Pero unti-unti ako nahulog sa kanya. Hanggang sa inalok na niya ako ng kasal. Kaya kami andito. Kwento ko sa kanya. Pero nanatiling seryoso ang mukha niya. Hindi ka ba masaya for me? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya at nagbuntong hininga. Do you love him? Seryosong tanong niya sa akin. Of course. Pakakasalan ko ba siya kung hindi? Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay niya. Sis, mahal ko si Lysander. Mahal na mahal din niya ako. At kung matagpuan mo rin ang lalaking mamahalin mo, akong unang susuporta sa'yo. Twins tayo, remember? Bumukas ang pinto at seryosong mukha ni Mateo ang bumungad sa amin. Nakalimutan mo na naman yata akong isama. Seryosong sabi niya. Nakalimutan kong triplets nga pala kaming 3. Sorry, ikaw kasi palagi kang busy. Nakangusong sabi ko sa kanya. Minsan ko na lang kasi siyang makita. Busy lang ako pero kambal niyo pa rin ako, no? Sagot niya na ikinatawa ko. Hinila ko siya at niyakap ko silang dalawa. Nagtampo ka naman agad. Wika ako sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap, ay lumabas na rin kaming 3 at dumiretso sa hapagkainan. Doon ko na lang aantayin si Lysander. Nakahanda na ang lahat ng pagkain at siya na lamang ang inaantay namin. Matagal pa ba? Gutom na ako. Reklamo ni Daddy. Kahit kailan talaga, napakawalang pasensya niya kay Lysander. Pero kay Mami naman, napakahaba ng kanyang pasensya. Sabay-sabay kaming napalingon nang marinig namin ang yabag niya. Tumayo ako at sinalubong siya. Hinawakan niya ako sa bewang at matamis ang ngiti niya sa akin. Guys, meet my fiancé, Lysander Larson. Nakangiting sabi ko sa kanila. Tumayo si Lara sa upuan niya at seryoso siyang tumingin kay Lysander. Napatingin din ako kay Lysander dahil sa mahigpit niyang hawak sa kamay ko. Bakit? Tanong ko kay Lara. Para kasing may something sa kanilang mga tingin sa isa't isa. Nagulat kaming lahat nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Kaya kinabig ako ni Lysander at niyakap. Sir Brian, may mga armadong pumasok sa asyenda. Imporma ng tauhan ni Daddy na nagbabantay sa malaking gate namin. Nagkagulo ang asyenda dahil sa pagpasok ng mga armadong lalaki. Natuntun kasi ng mga kalaban ng kinaroroonan ng assassin na pumatay kay Mr. Fang. 5 van ang sapilitang pumasok sa asyenda. Samantala, nagmadali namang pumunta sa weapon room ang buong pamilya ni Kendra. Nagulat si Lysander na makita ang koleksyon ng mga armas ng pamilya. Hindi niya akalain na kayang humawak ng mga sandata ang buong pamilya ng babaeng pinakamamahal niya.
Kanya-kanya itong suksok ng baril at patalim bago nagmamadaling lumabas ng silid. Sandali. Lalaban talaga kayo? Nag-aalalang tanong ni Lysander. Dahil double na sa edad nila ang mga magulang ni Kendra at gusto niyang protektahan.